susundin anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay laging kung susundin anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko. Praise God! Good morning po sa bawat isa. Pakibati nga po muna ating mga katabi na isang mapagpalang umaga. Magandang umaga din po sa mga kasama natin sa live streaming. Ayan po, so alam ko po na lahat po tayo ay pumunta dito upang parangalan, purihin ang ating Diyos na buhay. Amen po ba? At maka-fellowship din po natin ang isa't isa. At sa umaga pong ito, can we just go around at makipag-fist bump po tayo or high five sa mga kapatid po natin. Sige po. Ikaw ay aking kapatid, minamahal kong kapatid, sabay-sabay tayong purihin siya. Walang pagsubok na di kaya kung si Kristo'y nangunguna, habang may pag-ibig magkaisa. Ikaw ay aking kapatid, minamahal kong kapatid, sabay-sabay tayong purihin siya. Walang pagsubok na di kaya kung si Kristo'y nangunguna, habang may pag-ibig magkaisa. Amen. Bigyan nga po natin ang pinakamalakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay ngayong umaga ito. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. So, patuloy po tayong magpuri sa Panginoon sa umaga pong ito. Tunay nga po, katulad po ng ating aawitin. Sa umaga, pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Kaya tunay nga po, pagpasok pa lang po natin sa church na to, dapat po mayroon na po tayong pagpupuring dala-dala sa ating Panginoon. Pasasalamat na para sa ating Panginoon. Kaya po sa oras pong ito, let's set our eyes, our hearts sa ating Panginoon, our minds sa ating Panginoon, and let us worship Him this morning. Sa umaga pag
puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mo walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Minsan pa sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi namin nararanasan, Diyos, kung nararanasan katapatan mo walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, o purihin ka, O Diyos, sa umagang ito. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, o purihin ka. Magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Oh yes, oh Jesus. Oh, tunay nga hindi kami magsasawang purihin ka. Hindi kami magsasawang awitan ka, O Diyos. Oh, salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa katapatan mo, O Diyos, na hindi nagbabago, hindi nagkukulang sa buhay namin, O Diyos. Kaya tunay nga, O Diyos, narito kami, lahat ng iyong mga nilikha ay aawitin, Panginoon, ang iyong papuri. Sasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus.
Diyos, sa napakagandang umagang ito, na muli dinako mo po ang aming panyapak, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan. Salamat na sa umaga pong ito, muli, ikaw ay aming makakatagpo sa iyong salita, sa iyong kadakilaan, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa bawat isa na patuloy, Panginoon, na umaakay sa amin para kami, Panginoon, ay makahakbang sa iyong layunin at naisin sa aming mga buhay. Dakilang Diyos, sa umaga pong ito, sama-sama po kami, Panginoon, na nagpapakumbaba sa inyong harapan. Lord, tunay nga po na inaamin namin na kung wala ka, wala po kaming magagawa. Saliksikin niyo po ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, na sa umaga pong ito, tunay na ang aming pagpuri, ang aming pagsamba, ang aming handog sa iyo, Panginoon, ay iyo pong matanggap na maging isang kalugod-lugod na handog sa iyong harapan. At Lord, sa umaga pong ito, anuman pa, Panginoon, ang nakikita po sa aming mga puso na pwedeng maging hadlang, ito po, Panginoon, ay hugasan mo agad ng iyong banal at makapangyarihang dugo. At Lord, palayain mo ang bawat isa sa umagang ito. Dinedeklara namin ang aming mga spirito, ang aming mga kaluluwa ay malayang makakapagpuri sa iyo sa spirito at katotohanan. At Lord, salamat po, Panginoon, na sa umaga pong ito, O God, Lord, patuloy ka naming itataas sa aming kalagitnaan. Walang sino man, walang sekta, walang relihiyon na may tataas, kundi ang aming Panginoong Hesus lamang, O God. At Lord, salamat po, Panginoon, sa mga anak mo na, Lord, na dala-dala ang kanilang handog na pagpupuri at pagsamba. Alam ko po na ang bawat isa, O God, sa lugar na ito, maging ang mga kapatid namin na nasa kanilang mga tahanan o saan man silang lugar naroroon na nakikisa sa amin sa umaga pong ito, ang bawat isa ay iyong kakatagpuin, ang bawat isa, Panginoon, ay iyong kakalingain. At Lord, maghahayag ka sa puso at kaisipan ng bawat isa sa umaga pong ito. Maging Lord, tinataas po namin, Panginoon, sa iyo ang iyong anak na gagamitin, Panginoon, sa umaga pong ito na maghahayag ng iyong banal at makapangyarihang salita. Tunay nga po na ikaw lamang, Panginoon, ang manguna sa kanya, O God. Itago mo po siya sa likuran ng iyong cross, O God. At Lord, ikaw, ang salita mo, Panginoon, ang kadakilaan mo, Panginoon, ang siyang maihayag sa aming kalagitnaan ngayong umagang ito. Salamat, O God, dahil pinuspos mo na siya ng iyong spirito, O God. At Lord, ang salita mo, Panginoon, na maririnig ng bawat isa sa amin, O God, ay isang buhay at makapangyarihang salita na patuloy na magbabago, patuloy na mag-iingat at maggagabay sa aming buhay sa mundo pong ito. At salamat, O God, Lord, sa bawat puso, O God, na bukas, O God, na tanggapin ang iyong salita. Salamat, O God, na hindi kami lalabas sa lugar na ito or hindi namin, Panginoon, hindi matatapos ang araw na ito, Panginoon, na hindi namin dala-dala, Panginoon, ang mga biyaya na binigay mo na sa amin, O God. Mga biyayang spiritual, mga biyaya, Panginoon, na hindi kayang ibigay ng mundo pong ito, kundi sa iyo lamang po, Panginoon, matatagpuan. At salamat, O God, na Lord, sa umaga pong ito, alam namin, Panginoon, na ibinigay mo na ang tagumpay sa bawat isa, O God. Lord, sa aming kalagitnaan, O God, kasama ng iyong mga libo-libong anghel ay makikisa sa amin sa umagang ito para itaas ka, para ikaw ay purihin, sambahin, dakilain. At Lord, tunay nga po, Panginoon, na Lord, yes, O God, sa umaga pong ito, alam po namin, O God, na ang bawat need ng iyong mga anak ay iyong kakatagpuin, O God. Ang mga may sakit karamdaman, Panginoon, ay pagagalingin mo, O God. Dahil ikaw ang aming Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. At Lord, salamat, O God, dahil Lord, sa bawat umaga, Panginoon, bago ang iyong kadakilaan, bago ang iyong pag-ibig, bago, Panginoon, ang iyong pagmamahal, O God. Lord, sa bawat isa sa amin, O God, salamat po, Panginoon, salamat, O God. At Lord, tunay nga po, Panginoon, na Lord, ang naisin lang namin, O God, ay maitaas ka, mapapurihan ka at madakila ka, Panginoon, sa umaga pong ito. Banal na Espiritu, ikaw ang patuloy na maghari at manguna sa aming kalagitnaan. Na Lord, alam ko po, Panginoon, ang bawat isa, O God, Lord, yes, O God, ay naririto para katagpuin mo. Salamat po, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos, sa umaga pong ito. Tanggapin mo lahat ng aming papuri, pagsamba, Lord, para sa iyo lamang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Hallelujah! Amen. Muli sa pumapagpalang umaga sa bawat isa at sama-sama po nating pupurihin. Sama-sama po tayong magbababad sa presensya ng ating Panginoon sa umagang ito. Amen? Handa na po ba ang ating mga puso?
Amen. Kaya po sa umagang ito, let's worship the name of Jesus. We will praise Him, we will worship Him with all of our hearts. Amen. Ang sarap-sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo ay lubos-lubos. Minsan ang aming kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa aming pagpupuri, ako'y lubos na ng tatagumpay. Ang kailangan namin babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Ang kailangan namin babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa, laging uhaw sa'yo. Kay sarap-sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo ay lubos-lubos. Minsan ang aming kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa aking pagpupuri, ako'y lubos na tatagumpay. Ang kailangan na magbabad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya, babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa, laging uhaw sa'yo. Kailangan lang, ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Muli pa, awitin po natin to. Ano man ang laman ng puso mo ngayon? Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon? Ang sikreto lang po natin ay magbabad sa presensya ng ating Panginoon. Magbabad sa salita ng ating Panginoon. Amen? Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging umawat sa'yo. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo, laging uhaw, na laging uhaw sa'yo, na laging uhaw sa'yo. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, may papuri para sa Diyos, nahatid ng puso, pinagbala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay
bawat pusong napapagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak! May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay nagla, tayo'y aawin. May sayaw at papuri para sa Diyos, nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Muli pa tayo awit, handog niya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagat. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya. Sumigaw! Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri, wagas na papuri, sa Kanya ay bigay. Purihin siya, hawitan siya, buhatin siya. Wagas na papuri, wagas na papuri, sa Kanya ay bigay. Purihin, buhatin siya, buhatin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak, sumigaw sa galak, sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! Sumigaw! Purihin ka! Sumigaw! Yes, Lord! Yes, Lord! Sumigaw! Praise you, God! Worship you, yes, Lord. Thank you for your presence. Lord, tunay nga na merong galak sa iyong presensya, O Diyos. Lord, ang bawat puso namin, Panginoon, sa mga oras na ito, ay tunay nga ay punong-puno ng galak. Punong-puno, Panginoon, ng pag-ibig na nanggagaling sa iyo. Lord, sa umagang ito, once again, kami ay narito, hindi lang dahil kami ay nakaka-receive ng pagpapala na nanggagaling sa iyo. Lord, kami ay narito dahil nais naming papurihan ka, nais naming itaas ang pangalan mo, at ikaw, O Diyos, ay aming minamahal.
Lord God, muli, tanggapin mo ang aming mga papuri sa umagang ito. Sa patuloy naming pag-awit sa iyo, Diyos. Ito po ang laman ng aming mga puso sa umaga po ito. Thank you. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais namin tulong, nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, kailan pa man. Muli pauwitin po natin. Bakit nga ba? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa nais namin, Diyos. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, kailan pa man. Purihin natin, Diyos, sa nais ko. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw.
Luwalhatiin ka ngayon at kailanman. Kadakilaan mo ay walang hanggan. Noon hanggang ngayon at sa habang panahon, luwalhatiin ka, Panginoon. Luwalhatiin ka ngayon at kailanman. Kadakilaan mo ay walang hanggan. Noon hanggang ngayon at sa habang panahon, luwalhatiin ka, Panginoon. Hanggang ngayon, noon hanggang ngayon at sa habang panahon, luwalhatiin ka, Panginoon. Luwalhatiin ka, Panginoon. Luwalhatiin ka, luwalhatiin ka, Panginoon. Hallelujah. Luwalhatiin ka, Panginoon. Sambahin po natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoon. Awitan natin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Lord. Purihin natin ang Panginoon. Lahat ng may hininga ay magpuri sa Diyos. Yes, Lord, yes, Lord. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man, awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, yes Lord. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang. Sabihin natin, wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad,
wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala. Sa huling awit, sabihin natin, Panginoon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Yes, Lord. Wala nang papantay Hallelujah. Hallelujah. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang. Sa habang panahon. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon. Sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, Lord. Wala kang katulad. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Thank you, Lord. Wala kang katulad. Aming Diyos ay buhay. Bagamat di nakikita, subalit nararamdaman at nararanasan. Panginoon, sa iyo po namin inihahandog, iniaalay ang aming papurit pagsamba, ang aming pag-aaral ng iyong salita, at patuloy mong ihanda ang puso't buhay ng bawat isa sa iyong mensahe. At patuloy kaming lahat ay ma-enlighten, ma-empower, Lord, mag-apoy at mag-init sa pagmamahal at paglilingkod sa iyo. Salamat po, Ama. Tanggapin niyo aming papuri, pasasalamat sa matamis at pangalan na aming Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Thank God. Sige po. Amen. Maupo na po ang bawat isa. Praise God. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. May kausap po ba ako? Maging sa nasa kanilang mga tahanan. Tayo po ay nasa live streaming po tayo. Diyan po sa Virginia, sa aking ate, sa Norfolk, Virginia, sa aking mga hipag, kina Ate Glo, kina Sylvia, diyan sa Texas, sa Houston. Ano po? Amen. They are watching now, so sa oras na ito, tayo po ay nasa unang araw ng Mayo, no? At sa isang linggo ng ilang araw na lang ba? 10 days na lang ba? 8 days, no? Sa Saturday, anniversary na natin, 11th year, no? At sa darating na Lunes ay 9 na, no? Ihahalal na ng mga Pilipino kung sino ang nais na maging pangulo ng ating bansa, no? Ayon po kay Brother Eddie Villanueva, ang spiritual director ng Jesus is Lord Church, no? Ay sa kanyang makikipag-usap sa mga kaibigan, no? Sa mga matataas ang katungkulan sa lipunan, this coming election is very crucial, no? Na makikita po natin sa kapanahon ng itong ating mga kababayan ay napapakinggan natin sa radyo, sa TV, sa cellphone, sa FB, no, sa mga news, ay ang mga politiko ay nagkakaroon ng tinatawag na palitan na mga salita, no, ng laban sa isa't isa, no? Ganyan po talaga sa politika, no? At makikita naman natin may mga politikong tahimik lang, hindi nagsasalita, na kahit anong sabihin sa kanya ay wala ka maririnig na salita laban sa kanyang kapwa, no? So kaya pag nakita natin sa FB, sa ating pagbabasa, pagbubukas ng mga cellphone, ay yung mga salita, mga patutsadahan. So kaya kailangan po ng bansa natin ng prayer. Hindi po natin alam, kasi sabi nung isa, pag natalo ang kabilang panig, ay may gagawing aksyon na maaring magkagulo. Yun namang isa, ganun din. No? Maraming mga nangyayari na naririnig natin sa paligid na hindi papayag kung siya ay matalo. No? So I believe na sa panahon nating ito, sa eleksyon ito na darating, napakahalaga po ng pagkilos ng Diyos, yung God's intervention. Pag hindi nakialam ang Diyos sa ating bansa, ay possible na magkaroon talaga ng kaguluhan, no? So kaya kailangan po ng bansa natin ang darating na eleksyon ng panalangin, ng prayer, no?
Kailangan po na tayo ay umiyak sa Diyos, manalangin, malibang ang Diyos ay makialam sa eleksyon na ito, sa halalang ito, ay talagang hindi natin alam ang pwedeng mangyari. Pero ang isang napakahalaga na dapat nating matutunan at malaman sa sarili natin na whatever happened in this world, no, God is with us. God will never leave us nor forsake us. I-spare tayo ni Lord, no? Kahit ano mangyari, magkaroon man ng gera, ng lindol, no, ng taggutom, no, ano man ang mangyari sa paligid, pag alam natin nasa puso natin ang Diyos at kasama natin siya, hindi ka matatakot. Amen po ba? Sabi ng Timothy 1:7, God has not given us the spirit of fear. Hindi tayo binigyan ng takot ng Diyos. Ang ibinigay ng Diyos sa atin, love, no, sound mind, power. Yan ang ibinigay ni Lord. Kaya pag may isang Kristiyano, sinasabing believer siya ay nakakakilala kay Lord, pero puno ng takot at pangamba ang isipan at puso niya, hindi makalabas ng bahay kapag pandemic. Yes, nasa bahay tayo, pero hindi naman ibig sabihin hindi ka nalalabas kung medyo may luwag na at matatakot ka na at doon ka na lamang sa bahay. No? Pag gano'n ang Kristiyano, walang 100% na tiwala sa Diyos yun. No? Dahil napasok ang puso niya ng nerbiyos, ng takot, ng pangamba. Kaya ang tunay na anak ng Diyos at mananampalataya ng Panginoon, hindi natatakot ano man ang mangyari. Amen. Dahil iingatan tayo ng Diyos, pangako niya yun no? Sasamahan tayo ng Panginoon. So kaya nga po, sa oras na ito ay dadako na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Buksan natin ang ating mga Bible. Sa aklat ng Mark, chapter 8, verse 34 to 36. Ayan. Ano po ang sabi rito? Tumayo po ang lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Sige po, high-tech na tayo ngayon, sobra. Minsan hindi na natin dala talaga yung Bible kasi ang Bible load na, i-upload na po yan sa cellphone, sa iPad, sa laptop, no? Pero ang salita po ng Diyos ay talagang napakahalaga po yan na sa anumang kaparaanan, kailangan laging dala-dala natin, no, nasaan mang nakalagay yan, no, sa papel, sa Bible, sa notebook, sa iPad, ay mahalagang lagi nating dala ang salita ng Diyos. No po. Okay, basahin natin. Mark chapter 8, verse 34 to 36. And when he had called the people unto him, with his disciples also, he said unto them, whosoever will come after me, let him deny himself. Sabi ni Jesus, deny himself and take up his cross and follow me. 35, for whosoever will save his life shall lose it. But whosoever shall lose his life for my sake, sabi ni Jesus, and the Gospels, the same shall save it. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Ang Diyos ang magpapala sa pagkabasa ng kanyang salita. Maupo na po ang bawat isa. Amen. Nung ang Panginoong Sus ay narito sa lupa, 2,000 taon na nakararaan, napakaraming tao ang sumusunod sa Kanya, libo-libo. No? Nagdadagsaan, babae, lalaki, bata, matanda. Gustong sumunod sa Panginoon, saan man dumako ang Panginoon. At nung oras na yon, ayon sa binasa natin, tinawag niya ang mga tao at kasama ang kanyang mga alagad. At sinabi ni Jesus sa kanila, sino man ang nais, no, sumunod sa akin, let him deny himself. Kaya ito po ang ating tema ngayong buwan na ito, deny yourself or denying yourself. No? Ang Biblia po, na mga pangangaral ng Panginoong Jesus, ito po ay naka-outline na po ito no? Kung ating pong titignan, ang pangangaral ng Panginoong Jesus, kahit yung Luke 4:18, sabi ni Jesus, the Spirit of the Lord is upon me. Because He had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, no? To preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind. So ang Panginoon, nung narito siya sa lupa, bawat pangangaral niya sa mga tao, saan man siyang dumako, ang kanyang pangangaral ng ebanghelyo ng kaligtasan, naka-outline na, naka-ready na po siya. No? At dito sa binasa natin, no, kinakausap ng Panginoon ng mga tao na gustong sumunod sa Kanya, pati na yung mga disipulo niya. At ito ang sabi niya sa kanila, sino mang nais sumunod sa akin, let him deny himself. Sabihin po natin, deny. Deny. No?
and take up his cross, pasanin ang kanyang krus at sumunod siya sa akin. Sapagkat sino man ang nagliligtas ng kanyang buhay, ang siya namang mawawalan nito. Pero ang nawawalan ng buhay, no, whosoever shall lose his life for my sake, para daw kay Lord. Alang-alang sa Panginoon, pag ikaw ay nawawalan ng buhay o ng lakas, ng oras, panahon, para sa sarili mo, sa trabaho mo, sa gawain mo, pag nawawalan ka ng lahat ng ito para kay Lord at sa kanyang salita, ang ikaw naman daw ay magkakaroon ng buhay, no? Magkakaroon ka ng tunay na buhay. Sapagkat anong mapapala ng isang tao? Makamtam niya man ang buong sanglibutan. Siya man ang maging pinakasikat, bilyonaryong tao. Siya man ang pinakamayaman, no? Tinitingala, iginagalang sa lipunan, kilalang-kilala sa bansa, sa buong mundo, no? Pero kung ang katumbas naman noon ay ang iyong kapahamakan, anong maipapalit, ang maibabayad? Kaya ang lahat ng bagay sa mundong ito, lahat po yan ay lilipas. Pero kung ano yung nagawa natin sa Diyos, yun lamang ang mananatili magpakailanman. Lahat ng ating pagpapagal, lahat ng ating sakripisyo, mananatili po yan. At meron niyang reward mula sa Panginoon. So kaya nga, to deny yourself, first step, may 3 step dito na ating pag-aaralan. To deny yourself, first step is, you need to live in Christ. Kailangan kang mabuhay kay Kristo. Paano ba ang mabuhay kay Kristo? No? Ang mabuhay kay Kristo ay ang mamatay ka sa iyong sarili. Kaya nga sabi ni Paul sa Galatians 2:20, sabi ni Pablo, I am crucified with Christ. Napako na akong kasama ni Kristo. No? Yet not I, but Christ liveth in me. Si Kristo na ang nabubuhay sa Kanya. No? At ang ikinabubuhay ko ngayon ay nabubuhay ako sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin. No? Kaya nga po, kailangan tayong mabuhay kay Kristo. No? Ang unang hakbang para ma-deny natin ang sarili natin, kailangan tayong mabuhay kay Kristo. Meaning, you have to forget yourself. Forget your dreams or your ambition. Yes, may kanya-kanya tayong pangarap sa buhay, pero napakahalaga na ang pangarapin natin ay ang pangarap ng Diyos sa buhay natin. Ano ba ang pangarap ng Diyos sa atin? Jeremiah 29:11, di ba? Sabi ni Lord, I know the plans I have for you. Alam ni Lord yung plano niya sa iyo, sa akin. Plans ano? Plans to prosper you. Plans to bless you. To give you hope and a future. Yan ang plano ng Diyos sa atin. Kaya ayaw ni Lord na ikaw ay maghirap, ayaw ni Lord na ikaw ay magdusa, mag-suffer, no? Ang kalooban na plano ng Diyos sa atin na tayo ay magkaroon ng isang buhay na matagumpay. Kaya nga, let Jesus' interest be done in your life, in my life. Yung interest ni Lord ang mangyari sa buhay ko at buhay natin. Ano ba ang interest ni Lord? Ang interest ni Lord, mabuhay tayo sa Kanya. Sa kanyang kalooban, sa kanyang kaparaanan, sa kanyang kagustuhan, no? And let us do what Jesus did. Gawin natin ang ginawa ni Lord nung narito siya sa lupa. Ano ba ang ginawa ng Panginoon nung narito sa lupa? Wala siyang tigil. Wala siyang ginagawa kundi ang ipangaral ang gospel of the kingdom. To save humanity, no? To preach deliverance, para ipangaral ang paglaya ng mga tao, ang pagbabago ng mga tao. Kaya nga alam niyo po, dito sa ating church, tulad ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, meron din tayong build eh. Alam niyo ba yon? Siya, napakarami niya nang nagawa sa bansa. Ano ang build ng church natin? We build our family. No? Binubuo natin ang mga pamilyang broken family. Inaayos natin ang mga pamilyang sira at wasak na sinira ng kaaway ng demonyo. No? We build the relationship of the husband and wife. We build the relationship between the father and the son and the mother and their daughters, no? Inaayos natin, binubuo natin, no? We build the young people, yung makabataang nalulun sa drugs. Kaya dito yung mostly yung ating mga musician dito, yung makabataan diyan, dating mga nalulun sa alak, sa drugs, sa bisyo, no? Yung ating drummer po diyan, galing yan ng Bohol nga ba, no? Bohol ano? Yan po ando ng kanyang pamilya. Kung hindi napunta rito yan, baka yan ay nakulong na nung panahong ang Pangulong Duterte ay kasagsagan ng mga tokhang. Ayan, no? Kaya salamat sa Panginoon, binubuo natin ng Diyos through this ministry ang buhay na maraming kabataan na wasak na dapat ang buhay. No? We build
the businesses. Binubuo natin ang mga kapatiran na matutong mag-business. No, matutong magtayo ng kahit malilit na tindahan o negosyo para sa kanilang katagumpayan ng kabuhayan. No? So kaya nga po, kapag tayo ay nabuhay kay Kristo, praise God, no? Then, matutulad tayo sa Kanya. Kasi ang ginagawa natin tulad ng ginawa ng Panginoon. Hindi siya humihinto na mabago at maayos ang buhay ng maraming tao. Kaya nga dito sa ating gawain na ito, patuloy nating hinahangad at sinisikap na ang maraming kabataan, maraming pamilya ay malapit sa Diyos upang ang pamilyang winawasak ng demonyo ay maayos, mabuo ang relasyon, maging matagumpay ang pamilya. No? Kaya nga, ano man ang mangyari, kailangan nating lumakad tulad ng paglakad ng Panginoon. Let us walk as Jesus walked. Sa kanyang paglalakad, nung narito sa lupa, hindi siya humihinto. No? Mga makasalanan, pinupuntahan niya. Pinapangaralan niya ng kaligtasan, ng pagbabago ng buhay. Kaya nga, di ba, sabi ng Panginoon, si Jesus na parito, hindi para sa mga walang sakit, kundi sa mga may sakit. Ang doktor, no? Sino ba hinihintay ng doktor pag nasa opisina siya? Yung mga tao magpapacheck up na may nararamdaman, na may mga sakit sa katawan. Kung pupunta ka sa doktor na wala ka namang sakit, hindi ka gaanong i-entertainin. Kasi ang mga doktor, ang kailangan nila, yung mga may sakit, tulad ng Panginoon. Kaya siya na parito para hanapin at iligtas ang mga nawawala, ang mga naliligaw. At tayo po yun, kayo at ako. Dati-rati tayo naliligaw ng landas, walang direksyon ng buhay. But thank God, narito tayo ngayon dahil natagpuan tayo ng Panginoon. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? Sabi mo sa katabi nyo, mapalad ka. Sobra kang mapalad. Natagpuan ka ni Lord, no? No? Di ba sabi ng Luke 19:10, no? The Son of Man came to this earth to seek that which was lost, no? Ang anak ng tao, ang Panginoong Sus na parito para hanapin at iligtas ang nawawala. Hindi na tayo nawala ngayon, natagpuan na tayo, no? Nakita na tayo ni Lord. Kaya nga ang buhay nating ito, ano man ang danasin ito, hindi tayo dapat ma-move. Kaya sabi ni Pablo sa Acts chapter 20 verse 24, sabi ni Pablo habang nagseserve siya kay Lord, "But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God." Sabi ni Paul, wala nang halaga sa kanya ang kanyang buhay. Ang mahalaga kay Pablo ay maganap niya lamang yung tungkuling iniatang ng Diyos sa kanya. Ang maipangaral at maipatotoo ang biyaya ng Diyos ng kaligtasan sa mga tao. No? Ito yung mahalaga sa kanya. Kaya nga, mapalad tayo sapagkat hindi naman tayo talaga ang pumili kay Lord. Siya ang pumili sa atin. No? John 15:16. Ano ang sabi ni Jesus? "You have not chosen me, but I have chosen you." Hindi ikaw ang pumili sa akin. Gusto nga natin, doon tayo sa mga gawain makamundo Doon tayo sa barkada, sa kaibigan. Dati-rati pag ganitong Sunday, gusto natin sa mall. No? Gusto natin sa mga lakwatsa, pasyalan. Pero dahil pinili tayo ni Lord, kaya tayo nandirito ngayon. No? Kayong mga nasa tahanan, no? Pinili ka ng Diyos. Sabi niya, "I have chosen you and ordained you that you should go and bear much fruit." Para tayo daw ay humayo at magbunga. At manatili yung bunga na yun. No? Kaya nga, pag ginagawa natin ang gawain ng Panginoon, tulad ni Jesus nung narito siya sa lupa, mabubuhay tayong katulad niya. No? Sabi pa rin ni Pablo sa Philippians 1:21, "For to me to live is Christ and to die is gain." Para sa akin, ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Habang nabubuhay siya, wala siyang ginagawa kundi mangaral. No? Ipangaral ang gospel of salvation. Magturo sa mga tao. Yun lamang ang buhay niya. Namatay na siyang kasama ng Panginoon sa krus. Kaya kahit ano man ang dinadanas niya, na pagsubok, problema, hindi yun mahalaga sa kanya. Kaya when you live in Christ, then you take up your cross. Pag tayo nabuhay kay Kristo, siyempre, nabubuhay ka na lamang para kay Lord at gawin ang plano at kalooban ng Diyos. Yes, although marami po sa atin, may pamilya tayo, may trabaho, may negosyo, tama lang po na ginagampanan natin kasi biyaya ng Diyos yan para sa pamilya. At the same time,
hindi natin kinakalimutan yung ating relasyon sa Diyos, yung ating paglilingkod sa Panginoon, yung ating pagsunod sa Kanya. Kaya when we live in Christ, kapag tayo nabuhay kay Kristo, na talagang andun yung pagsunod mo sa Kanya, doon mo lamang magagawa na pasanin ang krus. Ito yung pangalawa. Anong sabi? Second step, take up your cross. What is your cross? Ano ba yung cross na yon na papasanin natin? No? What is your cross? Your cross is your crown. Tandaan po natin, yung cross na papasanin natin, yan yung corona natin. Bago natin matanggap yung crown na yan, we will experience so many testing and trials sa buhay natin. No? No cross, no crown. Pag walang cross, walang corona. No? Before you get the crown, dadaanan natin na maraming trial sa buhay, persecution, no, testing, struggle, pressure. No, marami tayong pagdadaanan. Itetest talaga ni Lord yung faith natin. Itetest ni Lord kung gaano mo siya kamahal. Itetest ni Lord kung gaano ka committed sa Kanya. Na handa mo bang iwan yung ginagawa mo niyan? Handa mong pasanin ang krus na kahit ka ay itinatakwil na ng mahal mo sa buhay, hindi ka pa rin bibitaw kay Lord. Dahil marami ng di ba sabi ng Panginoon, kung sino yung pinakamahal mo sa buhay, malapit na malapit sa puso mo, yan ang aayaw sa iyo at magagalit sa iyo. No? Itatakwil ka kuminsan, no? Pagtatawanan ka, uusigin ka. Imbis na maunawaan ka at intindihin ka dahil kay Lord naman ang ginagawa mo, hindi naman sa kasalanan o bisyo ng mundo, sila pang makakaaway mo. Kaya nga sabi ng binasa natin, ang sino mang nagmamahal, no, sa kanyang sarili, ang siya namang mawawalan ng buhay. Pero yung nawawalan ka ng buhay para kay Lord at sa kanyang gospel, ikaw naman ang magkakaroon ng tunay na buhay. Kaya nga, ano man ang experience natin o maranasan natin sa mundong ito, huwag tayong susuko. Tandaan natin, no pain, no gain. No? No pain, no gain. No battle, no victory. Pag may laban tayo sa buhay, may tagumpay. Pag wala kang laban, wala kang nararanasan mga pagsubok, problema, anong pinagtagumpayan natin? Kaya pag may mga testing trial sa buhay, magala ka dahil tatawagin kang victorious Christian. Andiyan po ba kayo? Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen, amen. No? No battle, no victory. You must willing to endure whatever may come. Kailangan tayo manatiling matatag ano man ang dumating, ano man ang mangyari. No? You need to kailangan you are willing to pay the price. Handa ka magbayad ng presyo. No? Handa ka magsakripisyo. Na kahit nag-iisa tayong humahayop para sa gospel of Christ, okay lang, Lord. Kasi dinanas ko po yan eh. Noong mga 1983, 84, napupunta ako mag-isa sa Sapampalay, Bulacan. Nasa JIL pa ako noon. Bit-bit ko yung trompa, roto, yung mga ampli nung araw, ganun eh. No, nabibili sa raon. Galing ako ng Pasig, sasakay ako ng jeep, papuntang crossing. Tapos sa crossing, sasakay kayo minibus, papuntang Sapampalay. No? Kasama ko pa ang wife ko noon. Minsan, meron kaming ninong noon na may owner na stainless. Bibiyahe kaming Sapampalay, Bulacan. Pupunta kami ng Kalamba. Pupunta ako ng Tarlac. No? Yung mga gawaing nasimulan ko ng mga panahon na yon, ngayon, ang lalaki na nung simbahan. Ang lalaki na nung church. No? Kaya nga, take up your cross. Pag nabuhay ka para kay Lord, doon mo lamang magagawang pasanin ng krus. No? Na ang krus na yan, hindi mo alam, yan pala'y corona mo. At bago natin makamit yung corona na yon, marami tayong pagdadaanan. No? Because we are called for great commitment. Tinawag ka ni Lord para sa great commitment. No? Yung commitment natin sa Kanya. Yung dedikasyon natin sa Panginoon. No? Because your cross is your victory. Tandaan natin. Yung cross na pinagdaraanan natin na yan sa buhay, no? Mga persecution, trials, pagsubok sa problema, victory pala natin yan. No? Meron kang tagumpay. Kaya nga, nais ng Panginoon na lagi tayong tumingin sa Kanya. Huwag nating tignan ang malalaking problemang nararanasan natin. Sabi ng Hebrew chapter 12 verse 2, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Tumingin tayo kay Lord. No? Yes, hindi natin maaalis na tignan, no, ang nangyayari sa paligid, pero wag tayo mag-focus dyan, wag nating entertainin yan. Kasi pag in-entertain mo ang nangyayari sa paligid, sa pamilya natin, sa trabaho, sa negosyo, manghihina ka, pero tumingin ka kay Lord, lalakas ka. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Sa Kanya tayo kumapit, sa Kanya tayo tumingin.
Kaya lahat ng bagay na ito, no? Krus natin yan, no? Sa pagsunod sa Panginoon, no? Kaya nga, yan ang pangalawang step natin. Then, matapos mong pasanin ang iyong krus, no? Nang gusto mong sumunod sa Panginoon, then doon mangyayari lamang na makasunod ka sa Kanya. Sabi ni Jesus, then follow me, no? Kasi pag hindi ka nabuhay kay Kristo at hindi mo pinasan ng krus, hindi ka makakasunod sa Kanya, no? So doon pa lamang magagawa ng isang taong makasunod kay Lord, no? There is a cost of following Jesus. Merong cost. Merong kabayaran ng pagsunod sa Panginoon. May presyo kang babayaran. Una, tingnan natin. Luke chapter 9, verse 57 to 62. Luke chapter 9, verse 57 to 62. Sabi rito, as they were walking along the road, habang naglalakad daw ang Panginoon, may isang taong nagsabi sa kanya, Lord, I will follow you wherever you go. Panginoon, susunod ako sa iyo, sabi nung lalaki. No? Jesus replied, verse 58, foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay His hand. No? Ang mga asong gubat daw ay may lungga at ang mga ibon merong nest. No? But the Son of Man, ang anak ng tao ay wala man lang lugar. 59, He said to another man, sabi ni Jesus sa isang lalaki, sumunod ka sa akin. But he replied, sabi nung lalaki, Lord, first let me go and bury my father. Uwi muna ako, ililibing namin ang aking ama. Jesus said to him, let the dead bury their own dead. But you go and proclaim the kingdom of God. Hayaan mo nang ang patay makipaglibing sa kapwa patay. No? Pero ikaw humayo ka't ipahayag ang paghahari ng Diyos. 61. Still another said, I will follow you. Sabi naman ng isa, Lord, but let me first go back and say goodbye to my family. Magpapaalam muna daw siya sa kanyang pamilya. 60, Jesus replied, no one who puts a hand to the plow and looks back is fit to service in the kingdom of God. No? Wala daw taong nag-aararo at tumingin o lingon, hindi siya magiging karapat-dapat sa paglilingkod sa kaharian ng Diyos. Pag ang isang tao daw ay lingon ng lingon. No? So dito, 3 characteristics revealed in this passage. 3 katangian ng mga taong inihayag ng passage na ito. Una, 3 kinds of person. Una, the initiative man. Ang taong may kusa. Di ba sabi ng lalaki, Lord, saan man kayo pumaroon, susunod ako. No? Meron siyang kusa. Ganyan din sa church. May mga tao, Lord, I will follow you, susunod ako. No? Pero sandali, Panginoon. No? Meron siyang mga dahilan. No? No? Uuwi muna ako. No? Di ba sabi nung lalaking nagsalita? Sabi niya, verse 57, as they were walking along the road, a man said to him, I will follow you wherever you go. At nagsalita si Jesus, no? Ang mga asong gubat daw merong lungga at ang mga ibon merong pinagpapahingahan. Pero ang anak ng tao wala man lang lugar. Meaning, kaya mo ba na matulog sa mga lugar na hindi mo inaasahang pwede kang matulog? Dahil si Jesus nung panahon na yun, walang nagpapatuloy sa kanya. Natutulog lamang siya marahil sa tabi ng bahay, sa ilalim ng puno. Are you willing to pay the price? Are you ready to throw the stone na ikaw ay batuhin ng bato, i-cast away? No? Ready ba tayo na talaga i-give up ang ating sarili? Yun ang sabi niya. Kasi yung isang tao, maraming ganyan sa ministry, Lord, susunod ako sa iyo. Pero handa ka ba talaga? No? To give up yourself. Pangalawa, yung lalaki naman, no? Sabi ni Lord dito, kay Jesus naman galing ang kusa. Sabi ng verse 59, He said to another man, may nakita siyang isang lalaki na naman. Sabi ni Jesus sa isang lalaki, follow me. But sumagot yung isa, Lord, sandali po, ililibing mo na namin ang aking ama. Pero sabi ni Jesus sa kanya, hayaan mo nang ang patay ay makipaglibing sa kapwa patay. No? Pero ikaw humayo ka't ipahayag ang paghahari ng Diyos. Pangalawa, ito yung the worried man. Ito yung lalaking sobrang nag-aalala. Lord, sandali ililibing ang tatay ko, uwi mo na ako.
Kaya sabi ni Lord, hayaan mo nang ilibing ng mga patay ang kapwa patay. Meaning, let the spiritual dead bury their own dead. No? Hayaan mo yung mga spiritually dead, yung mga hindi Christian, mga hindi born again, hayaan mong ilibing nila yung mga patay. No? Dahil ikaw ay Christian ka, alam mo ang truth, hayaan mo na sila, but ikaw humayo ka. No? At ipangaral mo ang paghahari ng Diyos. Yun ang sabi na doon sa lalaki. No? Na nag-aalala kasi ililibing ang father niya. No? Kaya ang sabi ni Lord, hayaan mo na yung mga spiritual dead ang makipaglibing. Dahil ikaw na open na ang heart mo, na born again ka na, humayo ka na lang, mangaral ng salita ng Diyos. Do not worry about your family. Just do your calling. Do your duty to preach the kingdom of God. Do your responsibility. Go and be fruitful. No? Sabi ni Lord, go and bear much fruit. Go and become light of this world. Kaya ang sabi niya sa lalaki, no? Sumunod ka sa akin. At sa paglalakad ng Panginoon, may nakita na naman siyang isa. Ito naman, nagkusa na rin siya. Sabi naman dito, 61, still another said. So ito naman isang lalaki, nagkusa rin siya. I will follow you, Lord. Pero sandali, Lord, but first, let me go back and say goodbye to my family. Magpapaalam muna ako sa aking pamilya. Anong sabi ni Jesus, verse 60? Jesus replied, no one who puts a hand, walang sino mang taong naglagay ng kamay doon sa araro, no, para mag-araro siya, and looks back, is fit for the service in the kingdom of God. No? Walang taong naglilingkod sa Diyos, tapos maglilingkod ka sa Panginoon, susunod ka, no? Kumbaga sa nag-aararo ka ng bukid, siyempre pag nag-aararo ka, hindi naman pwedeng lingon ka ng lingon doon, mawala sa direksyon yung pag-aararo, no? 'Di ba ngayon high-tech na eh. Sa mga 1960s, ang kabukiran sa probinsya, yung may kahoy, no? Tapos may kalabaw. Lalakad yung kalabaw, may tawag doon eh. Hawak mo yung, anong tawag doon? Yung nga, yung pang-araro, kahoy yun. Tapos siya yung nagbubungkal ng lupa. Habang yung kalabaw, lakad doon, balik, tulak niya na naman. Hindi naman pwedeng humawak ka doon, lingon ka ng lingon. No? Hindi pwede yun. Kaya ang sabi ni Jesus, walang naglagay ng kamay, no, doon sa araro at lingon siya ng lingon. Dahil pagka ganun daw, na ikaw ay naglilingkod sa Diyos, gusto mong sumunod sa Panginoon, tapos lingon ka ng lingon, hindi ka raw karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. No? Hindi siya magiging karapat-dapat. So, sa lumang tipan, meron ditong pangyayari. Tingnan natin, the call of Elisha. 1 Kings chapter 19, verse 19 to 21. Tatlong verse po ito. 1 Kings 19, 19 to 21. Ito yung pagtawag kay Elisha. So Elijah went from there and found Elisha, son of Shaphat. He was plowing with 12 yoke of oxen. Si Elijah daw, nag-aararo siya ng may 12 toro, and he himself was driving the 12 pair. Yan. Elijah went up to him and threw his cloak around him. Pumunta si Elijah sa kanya at inihagis yung kanyang balabal. Elisha then left his oxen. Iniwan daw ni Elisha yung kanyang mga toro, baka, and ran after Elijah at sumunod na siya kay Elijah. Pero sabi niya, let me kiss my father and mother goodbye. He said, and then I will come with you. Go back, Elijah replied. What have I done to you? So Elisha left him and went back. He took his yoke of oxen and slaughtered them. He burned, no, tignan nyo, he burned the plowing equipment to cook the meat and gave it to the people. And they ate. Then he set out to follow Elijah and became his servant. Dito, opposite naman, dun sa New Testament na nakita natin, na kung ikaw daw ay nilagay mo ang kamay mo para mag-araro at lingon ka ng lingon, hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Dito si Elisha, nang tawagin ng Panginoon, sabi roon, susunod siya kay Elijah. Pero, anong ginawa niya? Umuwi muna siya. Tapos yung kanyang mga baka, marahil, hindi ko alam kung pinatay lahat yung o ilan. Tapos yung mga kahoy na ginagamit niya, katuwang sa pag-aararo, sinunog niya na lahat. Ibig sabihin, ginamit niyang panggatong at iniluto. At pinakain daw yung mga tao at saka siya sumunod kay Elijah. So, dito nakita natin
wala nang mababalikan si Elisha sa pag-aararo para balikan yung dati niyang ginagawa dahil ginamit niyang panggatong sa pagluluto ng mga baka. Kaya nga, sumunod na siya kay Elijah. So kaya ang isang taong gustong sumunod sa Panginoon, no? Si Elijah wala na siyang babalikan kundi sumunod na lamang sa Panginoon. Kaya kung ikaw ay gustong sumunod sa Panginoon, kailangan mawala yung mga babalikan mo. Meron sa atin dito, may mga tinatawag para magpastor, mag-full time. Meron namang tinatawag si Lord para andyan pa rin na ikaw ay financer ng God's kingdom. Ikaw yung nagpipinance, ikaw yung nasupport, kaya nag-expand ang gawain ng Panginoon. Meron naman talagang tinawag para manalangin. So dito nakita natin si Elisha, sumunod na siya kay Elijah. Marami sa atin dito, sa paglaki ng ministry, sa expansion natin ngayong taon na ito, gagamitin ka ng Panginoon, no? To become a kingdom financer, no? Hindi lahat tayo rito, pastor, wala na makikinig, puro preacher na tayo, no? May mga tinawag sa atin dito, kayo yung nasupport sa ministry, sa ating pastor, sa mga nakikita niyong need ng church, ng gawain ng Panginoon. Kayo ang gagamitin para makahayo, wala man kayo at hindi kayo makapunta ng probinsya para mangaral ng ebanghelyo ng kaligtasan, pero kasama ka sa kaligtasan ng mga kaluluwa doon. Bakit? Dahil ikaw ay naging bahagi para lumawak ang gawain ng Diyos. Sa paanong paraan? Ikaw ay sumusuport sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Amen. No? So kaya nga nakita natin dito, ayaw ni Lord na tayo lingon ng lingon. Kung nais nating sumunod sa Kanya, yes Lord, I will follow you. No? Kung ano man ang biyaya mo sa akin, gagampanan ko yung tungkulin ko sa pamilya, yung trabaho ko, yung negosyo ko, alagaan ko, para makasupport ako sa iyo. Tuloy-tuloy ang paglilingkod ko sa iyo. No? Tuloy-tuloy ang pagsaserve ko sa iyo. So kaya nga, sa bagong tipan, mayroon pa rin tayong example. Minsan, sila Simon Peter nangingisda sa Luke chapter 5. No? Nangingisda sila, wala silang mahuling isda sa pangingisda sa magdamag. Nung sila'y pauuwi na, nasa tabing lawa, nagugas ng lambat, dumating minsan ang Panginoon. At sumakay ang Panginoon sa isang bangka. No? Ito yung pinag-aralan natin last week or nung the other week. No? At na dahil nakahuli ng maraming isda si Simon sa pagsunod sa Panginoon, nagulat siya. No? Sa Luke chapter 5 verse 11, ang sabi roon, nang maitabi na nila Pedro ang bangka nila, they left everything and followed Jesus. Sumunod na si Pedro kay Lord. No? Iniwan niya yung lahat, yung kanyang pangingisda, at sumunod na kay Lord. No? Dahil siya'y nabuhay na lamang para kay Lord, handa niyang pasanin ang kanyang krus at sumunod na sa Panginoon. Kaya naman si Simon Pedro, siya yung unang nabautismo ng Holy Spirit, napuspos, at humayo siya at napakaraming naligtas. Kaya nga mga kapatid, ang bawat isa po sa atin, no, kung may calling ka sa Panginoon, huwag ka magdalawang isip. No? Ialay natin ang buong buhay natin kay Lord sapagkat masarap mabuhay para kay Lord. Dahil ang mabuhay kay Kristo, may kapayapaan ka, may protection ka, may favor ka, may blessing ka, may biglang darating sa iyo, hihipuin ng Panginoon para dalang ka ng biyaya. Tulad ni Elijah, no? Itong binasa nating ito bago dumating yung verse 19, no? Sa verse 1, makikita natin pag binasa natin yan chapter 18, 19, si Elijah inuutusan ng Panginoon ang mga ibon, no? Raven para dalan siya ng pagkain. Kahit hayop, ibon ginagamit ng Diyos para pakainin, pagpalain ang lingkod ng Diyos. Kaya kailanman walang tapat at totoong sumunod kay Lord na pinabayaan ng Panginoon. Sumunod lang tayo sa Kanya. Sabi ni Lord, follow me. No? Sumunod ka sa akin. Kaya sa pagsunod natin sa Panginoon, gusto niya tayo maging karapat-dapat. Kasi ayaw ni Lord yung susunod ka, tapos lingon, sandali, Lord, no? Ang dami kong gagawin. Sandali, Panginoon, meron akong aayusin. Sandali, Panginoon, kailangan kong gawin ito. Sandali, Panginoon, marami tayong reason out. No? Ang taong nais maglingkod at sumunod kay Lord, handa mong iwan ang nakaraan at harapin ang nakalaan. Amen. No? The best is yet to come for you. Sabihin sa katabi nyo, the best is yet to come for you. The best is yet to come for you. No?
merong dakilang bagay na darating sa iyo, no? Na hindi mo inaasahan, na ang kala mo, ang taong ito, paupo-upo lang diyan, yung pala, darating ang panahon, magiging isang great teacher, evangelist, pastor, na mahusay pala siyang umawit, tumugtog, no? Na hindi mo gaanong napapansin. Kaya nga sabi ng Panginoon, maraming nahuling nauna. Maraming naunang nahuli. Marami ng dating Christian, pero wala, hindi naglilingkod kay Lord, naiwanan. Pero yung mga nahuli, ang bilis, no, na nagamit ng Panginoon. Kaya mga kapatid, no, as I conclude dito sa ating verse, Matthew chapter 10, verse 37 to 39. Matthew chapter 10, verse 37 to 39. Anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Mabigat po ito. Sino man ang umiibig sa ama at ina, no, nang higit sa akin, hindi raw karapat-dapat. Kaya talaga number 1 si Lord eh. No? Pag may dahilan ka, sandali, Lord, kailangan kong alagaan, bantayan, tama naman ang iyong parents. Pero kung may gawain ng Panginoon, unahin mo ang Panginoon. Amen. Hindi naman siya pababayaan ni Lord eh. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. Ang sino mang umiibig sa kanyang anak na lalaki at babae nang higit sa akin, hindi karapat-dapat. No? Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me. Sino mang hindi magpasa ng kanyang krus at sumunod sa akin, hindi siya karapat-dapat sa akin. Whoever finds their life will lose it, and whoever loses their life for my sake will find it. Kaya napakahalaga po, si Lord talaga number 1 sa atin eh. Amen po ba? No? Pag si Jesus ang number 1 sa buhay natin, lahat ng kailangan natin araw-araw, lahat ng future na kailangan ng ating mga anak at pamilya, mga apo natin, si Lord ang bahala dyan. Amen. Kasi sumunod ka sa Kanya. No? Ibinigay natin ang buhay natin sa Kanya, pinaglingkuran natin siya. Wala tayong ginagawa kundi ang gawin ang kalooban at naisin ng Diyos sa buhay natin. Siya yung number 1 sa atin. No? Hindi natin ipagpapalit kasi kung minsan may mga Kristiyano, nandun na sa naka-level up na, no? Dahil nanaig yung kanyang damdamin, yung kanyang emosyon, nag-back to zero. No? Downfall mode, bumaksak, nawala. No? Sa peak ng paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga ang bawat isa po sa atin, kung talagang totoo nating number 1 si Lord at mahal natin siya, no? Kung ano man ang instruction at pinapagawa ni Lord sa atin, yes Lord, handa akong humayo para gawin ang kalooban mo. Dahil habang tayo may hininga at buhay, ang magagawa lamang natin para kay Lord, yan ay mananatili magpakailanman. No? Hindi nawawalan ng kabuluhan yung pagpapagal natin sa Kanya. Lahat ng sakripisyo natin, lahat ng oras at panahon, kaya ang maglingkod sa Diyos ay hindi kalugihan. No? Nag-iimpong ka ng yaman sa langit. Na doon sa langit, walang naninirang tanga, walang magnanakaw. No? Kaya sabi mo sa katabi nyo, kapatid, simulan mo na mag-impok ng kayamanan sa langit. No? No? Huwag tayong susuko, ano man ang maranasan natin sa mundong ito. Kumapit tayo sa Panginoon. Dahil siya ang pag-asa natin, siya ang ating buhay. No? Kaya nga, wag nating gagawing number 2, number 3 ang Panginoon. Basta't may tawag ang Diyos, may ipinapagawa ang Panginoon sa iyo, yes Lord, I am here, send me. Go wherever God wants you to go. No? Kahit nag-iisa ka, kasama mo naman si Lord. Amen. Mahirap yung 2 kayo, 3 kayo, wala naman si Lord na kasama nyo. Delikado yun. No? No? Wala ang pabor ng Diyos. Wala ang protection ni Lord. Pero pag tiyak na ikaw ay nasa kalooban ng Panginoon, saan ka man pumunta, praise God, ang pabor ng Diyos nasa sa iyo. No? Kaya maging ready tayo. At ang mga alagad, bago humayo, they were baptized by the Spirit of God. They were filled with the Holy Spirit. Ngayong umagang ito, ang Holy Spirit kikilos sa ating mga buhay. Handa po ba kayo? Kailangan natin ito. Maraming Christian ngayon, maraming churches ngayon, mga dry na. No? Wala ang Holy Spirit, wala ang pagkilos ng Holy Spirit. No? Lalo nitong pandemic, napakaraming simbahan na decline. Kahit sa Korea, kahit sa Pilipinas, hanggang ngayon, yung ibang church, sarado pa rin. No?
Dahil yung mga member nila na-dry for 2 years, walang worship service. Pero dito sa atin, yung nagdaang 2 taon na yun, tuloy-tuloy tayo. Walang tigil ang praise and worship, live streaming, preaching of the Word of God. Ako rin po, kahit lockdown nung panahon na yan, nakakapunta akong Pangasinan, Mindoro. Biro nyo, Coast Guard sa Calapan, susunduin ako doon sa 2nd floor ng Roro, ng barko. Kasi nga, walang bibiyahing tao, bawal. No? Pero may favor si Lord. No? Aalalayan pa ako doon ng Coast Guard, makababa lang. Kasi nga, bawal eh. Pero sa kaharian ng Diyos, pag gusto mo, may paraan. Amen? Palapakan natin si Lord. Hallelujah! No? Tuloy-tuloy yung ating paghayot, pangangaral ng salita ng Diyos. Kahit dyan sa Pangasinan, yung mga checkpoint. No? Dahil may favor si Lord sa atin. Kaya mga kapatid, ang pangangaral ng salita ng Diyos, hindi ito dapat mahinto. Ano man ang mangyari sa kapaligiran. No? Magpapatuloy tayong maglingkod sa Panginoon. No matter what cost it is, ano man ang presyong pagbayaran natin, ano man ang mga dahilan. No? Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, marami kang sasabihin at dahilan. Dahil ayaw mo talaga eh. No? Pero pag andyan yung porsigido mo, no? Determination mo na gawin ang kalooban ng Diyos. Yes, Lord. At patutunayan naman ni Lord na siya ang tumawag at pumili sa iyo. Na siya ang great provider natin. So this morning, we need the empowerment of the Holy Spirit. Kailangan po natin ito eh. Without the anointing, without the power of the Holy Spirit, maraming manghihina talaga. Only the Holy Spirit can restore us, revive us, no? Empower us. Kaya nga, kailangan natin ito, ang bawat isa sa atin. Kaya maraming nang nanghina, nanlamig, ayaw nang humayo, na dry, no? Kasi sa nangyaring pandemic na ito, but thank God, ang mga Jeblu people, tayo mga anak ng Diyos sa gawain na ito, no? Patuloy tayo mag-aapoy at mag-iinit sa paglilingkod kay Lord. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? Humanda po tayo. Tumayong bawat isa. Awit muna po tayo ng... Sabi nung awit, yung ambassadors of Christ. I will give my life to you. Bibigyan natin ang buhay natin sa Panginoon. I will serve you, Lord. Maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. No? Ano man ang mangyari sa mundong ito. At maya-maya sa paggalaw ng Holy Spirit, wala tayo ibang gagawin kundi ang magpuri sa Kanya, umawit, magsalita lamang ng hallelujah, 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 hanggang mapil tayo ng Holy Spirit, hanggang mapuspos tayo ng Kanyang presensya sapagkat kailangan natin ito. No? Sige po. Thank you, Lord. Hallelujah. To your arms I am secure all of my life. Overflowing grace compels in my heart. I found the strength and hope because of your great love. You never leave me till the very end. Sing it again. To your arms I am secure all of my life. Overflowing grace compels in my heart. I found the strength and hope because of your great love. You never leave me till the very end. And I will give my life to you, to be a vessel of your truth. Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord.
your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. Give my life to you. And I will give my life to you, to be a vessel of your truth. Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. an ambassador. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. Habang lahat nakayuko, nakapingin, pwede ba nating itaas ang ating dalawang kamay sa Panginoon? Sabihin niyo po ang panalangin na ito na galing sa ating mga puso. Sabihin natin, Panginoong Yesus, marami pong salamat sa iyong mga salita na aking narinig. Handa ko po, Panginoon, na talikuran ang aking sarili. Mabuhay ng para sa iyo lamang. Gawin ang kalooban mo sa buhay ko. Handa ako, Panginoon, na maglingkod sa iyo. Sumunod sa iyo habang nabubuhay. Kasama ang aking pamilya. Dahil ikaw ang number 1 sa buhay ko. Nais ko maging karapat-dapat sa iyo. Dahil kailanman ang naglingkod sa iyo ay hindi mo pinabayaan. Kaya't sa oras na ito, muli kong itinatalaga sa iyo ang buo kong buhay. Salamat po, Panginoon. Gamitin mo ako bilang daluyan ng kaligtasan ng maraming tao. Pagbabago ng buhay ng bawat pamilya. Pagbubuo ng relasyong nawasak. Salamat po, Panginoon. Narito ang buhay ko. Alay sa iyo. Marami pong salamat. Ito aking panalangin. Amen. And I will give my life to you, Lord. And I will give my life to you. To be a vessel of your truth. Let your will be done. Your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, Wherever you send I will me, go. I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. Sa oras na ito, mga kapatid, mga magulang, the Spirit of the Lord is moving in a gentle way in our midst. The Holy Spirit is here
ready to empower us, to strengthen our spirit. Yes, the clouds of glory is here. The Holy Spirit is here. Yes, hallelujah. Oh God, we need your empowerment. We need your fire in this last day. We need your fire, Lord. We need your fire, Holy Spirit. Holy Spirit, fill us this morning. Fill your people, Lord. Lord, we are thirsty and hungry for your presence. Yes, Holy Spirit, empower your people to do the will of the Father, to do your will, Lord God. Wherever you send us, Lord, we will go, Lord. Hindi kami susuko, hindi kami hinto, Panginoon. We need your fire in these last days. We need your Spirit, Lord. And I will give my life to you, to be a vessel of your truth. Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. an ambassador. An ambassador of your kingdom, Jesus my An Lord. ambassador, yes, Lord. We are your ambassador here on earth, Lord. An ambassador Hallelujah. of your kingdom, Hallelujah. Jesus my Lord. I-touch niyo po. I-touch niyo ng iyong kanang kamay, ang inyong nasa kaliwa, sa kanan, kahit babae, lalaki, okay lang po. I-touch niyo po, sabihin niyo, the Lord bless you. Kabila, the Lord bless you. The Lord empowered you. The Lord anoint you. The Lord choose you. The Lord bless you. Amen, amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Dahil nag-release tayo ng blessing sa ating kapatid, mangyayari po yan. Numbers 14:28. Sabi ni Lord, I will do to you the very thing I heard you say. Gagawin ko sa iyo ang narinig kong sinabi mo. Kaya pinagpala natin ang kapatid natin, mangyayari sa kanya yan. No? Palapakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah. Amen, amen. Sige, umawit muna tayo kay Lord. Manatili tayo nakatayo. Umawit tayo kay Lord. Hallelujah. Ang sabi po ng awit, yung awit natin na ang biyaya ng Diyos ay hindi humihinto, laging sobra-sobra, no? At ang kinin natin, no, na matapos ang buwan ng Abril na ang ating topic ay prosperity, sobra-sobra ang pagpapala ni Lord sa atin. Amen. Hallelujah. Amen. Mawit tayo kay Lord. Yes, Lord. Claim natin, Lord, sobra-sobra ang biyaya mo sa amin. Apaw-apaw ang pag-ibig mo, ang biyaya mo sa amin, Panginoon. Sige po, clap your hands. Di pa pipigil tayo sa pagpupuri kay Lord. Pigil sa pagpupuri at pangalabi sa sobrang tuwa, sa sobrang saya. Pinapapayang na mawala pa magpapuri sa puso ko. Clap your hands. Pinagkukulang sa kabutihan, pag-ibig mo'y aming natikman, aming nalasan. Ako na sana, pero di na kaya, ang apoy sa puso ko. Sobra-sobra, sobra-sobra
Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Yes, Lord. Di nagkukulang sa kabutihan. Pag-ibig mo'y aming natikman, aming narasan. Loko na sana, pero di na kaya. Ang ako'y sa puso ko. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Yes, Lord. Thank you, Lord. Sobra-sobra. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra, sobra, sobra ang biyaya niya. Sobra, sobra, sobra ang pag-ibig niya. Sobra, sobra, sobra ang biyaya niya. Sobra, sobra, sobra ang pag-ibig niya. Yes, Lord. Thank you, Lord, for your love, for your grace. Amen. Hallelujah. Makaupo na po ang bawat isa. Thank you, Lord. Truly, every Sunday is a day of celebration of God's people. Amen. Amen po ba? No? It is good to be in the house of the Lord. We are here in the presence of God. Narito ang Panginoon. So thank God, bago tayo dumako sa ating Holy Communion, dako muna po tayo sa isa pa ring napakahalagang gawain. No po, ito ang ating giving time para kay Lord sa kanyang gawain. Amen. Pastor Dong? Amen. So tayo po dadako sa mahalagang gawain na kung saan ang sabi po sa ating inawit kanina, sobra-sobra daw ang biyaya ng Diyos. Amen po ba? Amen. Pero alam niyo po ba, ayaw ng Diyos yung sobra-sobra lang yung ibibigay mo. Yeah? Ang sabi ni David, I will not offer to the Lord that cost me nothing. Diba? Kaya nga po sa ating Panginoon, ang sikreto sa umaapaw na pagpapala, diba sabi sa Bible, siksik, liglig, at umaapaw. Ano yung ibibigay mo sa Panginoon? Yung umaapaw lang. Eh galing nga sa Diyos yung siksik, liglig, at umaapaw eh. Ito po ang sikreto. Ang sabi po sa Kawikaan 11:24-25, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Kaya lang sa mundo, kapag wala ka sa Panginoon, yumayabang. Pero pag nasa Panginoon ka, ano pong dapat? Dapat mayaman ka sa kabutihang loob ng ating Panginoon. Ngunit naghihirap ang tikom na mga kamay. Sa ating mundo po, pag tikom ka, mayaman ka. Bakit? Kuripot ka daw eh.
Hindi ka basta-basta nagbibigay. Pero sa Panginoon, mga magulang, mga kapatid, pag nagbigay ka, walang kaliguhan. Di ba? Na kung saan, palagi kang panalo. Katulad po ng ating inawit, di ba? Kailangan natin pinag-aralan, i-deny natin yung mga bagay-bagay na nagiging hadlang upang hindi natin maranasan ang biyaya at pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Amen? Kung gusto po nating maranasan yung katulad na inaawit natin kanina, na sobra-sobrang pagpapala, anong sikreto? Sabi mo sa katabi mo, magbigay ka sa Panginoon, hindi sa tao. Dahil ang Diyos po, hindi natin mahihigitan sa pagbibigay. Amen? So, ang sabi pa po dito, ang taong matulungin sa saganang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Amen? Kaya nga, alisin po natin yung pagdududa. Kundi palitan natin ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Dahil sabi sa kanyang salita, trust to the Lord with all your heart. Diba? At huwag tayong manangan sa sarili nating karunungan. Dahil ang tao, sumobra ang runong. Diba? Kaya nga, ang kailangan natin magtiwala sa ating Panginoon. Katulad ng ating pinag-aralan kanina, dapat si Lord number 1 sa buhay mo. Ayaw niya ng sobra-sobra. Kapag ikaw ba, binigyan ka ng iyong kapitbahay na tira-tira, papanis na, matutuwa ka ba? Leftover na? Ang gusto ng kapitbahay mo, syempre yung maganda. Ganon din ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, ayaw niya ng tira-tira. Kundi, ang gusto niya, mga magulang, mga kapatid, is yung the best. Amen? Kaya nga po, meron mo po akong sinunod dito, don't put your hope to money. Huwag mo ilagak yung pag-asa mo sa pera, kundi ilagak natin sa ating Panginoon. Kung ikay kulang na, magtiwala ka sa Diyos. Amen? Kaya nga po, ang sabi pa po dito, we are a vessel of blessing. Di ba? Katulad sinabi ni Bishop kanina sa John 15:16, hindi tayo ang pumili sa Diyos. Ang Diyos ang pumili sa atin para pagpalain ka. Para magbunga tayo. Para mag-bear pa tayo ng maraming fruit. Anong fruit yung gusto mong ibigay sa'yo ng Diyos? Anong fruit? Di ba? Nasa iyo na po yung kapatid. Ang sikreto, magbigay ka. Ang sabi po dito, vessel po tayo. Hindi ka istakan ng pagpapala. Daluyan ka. Kaya ka tinawag ng Diyos para pagdaluyan. Hindi istakan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, daluyan ka. Hindi ka istakan. Amen? Sino pong may bahay po tayo, di ba? Kapag yung bahay may alulod, kapag may bara dyan, di ba umaapaw? Minsan nasisira yung kisame. Minsan nasisira yung mga appliances. Di ba? Kasi nai-stuck Dumadating yung devour sa buhay natin. Pero kapag daluyan lang, walang bara, di ba? Walang pagdududa sa ating Panginoon. Smooth na smooth yung flow. Ganun po sa buhay natin. Kung gusto mo maging smooth ang blessing ng biyaya ng Diyos sa'yo, anong kailangan? Daluyan ka. Hindi ka tinawag ng Diyos para istakan. Kundi tinawag po tayo ng ating Panginoon para maging daluyan ng pagpapala. Amen? Dito po sa mundo, may tinatawag na investment. Di ba? Kung minsan gusto mong mag-invest sa malaking kumpanya, gusto mong i-invest yung pera mo doon sa bangko para kumita nga naman. Pero yung bangko, minsan nalulugi. Kung minsan, yung ina-investan mo na sa mga kumpanya, minsan nagsasara. Depende pa yun sa sipag ng kanyang na-imbisan. Pero alam niyo po ba, meron sinasabi ang Bible kung saan ka dapat mag-invest. Andito po, sa Mateo 6:19-22, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Diba? Saan tayo mag-impok? Saan ka dapat mag-invest? Dito may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Totoo po yun. Kahit anong secure ng bahay mo, pag gustong pasukin yan, mapapasok yan. Walang imposible dito sa mundo Kung gustong pag pinagplanuhan, sabi, 20, sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Sa pinakamagandang mag-invest, doon sa langit, sa piling ng Diyos. Bakit? Sa langit, walang bangkarote. Yeah? Sa langit, walang kung saan tanga na naninira. Kundi kapag ano yung ininvest mo, makakaranas ka ng siksik, niliglig pa, umaapaw pa. Kaya ulitin ko po, sabihin mo sa katabi mo, hindi ka istakan. Kundi daluyan ka. Tinawag ka ng Diyos, hindi para istakan ng kung ano man mga bagay. Kundi para daluyan ka ng pag-ibig ng Diyos, ng biyaya ng Diyos, at kung ano-ano pang mga bagay, bunga na inilagay sa'yo ng Diyos sa ating buhay. Amen? Kaya nga po ang sabi dito, sapagkat kung nasaan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso.
Nasaan po ba ang ating puso? Siyempre, nasa Diyos. Bakit? Siya po lumikha niyan eh. At kapag nasa Diyos ang puso mo, maniwala ka at sa hindi, kaya mong sundin ang sinasabi ng ating Panginoon sa Malakay 3:10, di ba? Bigay natin ang ating 10 bahagi ng ating kinikita dali sa templo upang matugunan ang lahat ng pangangailangan sa templo. At kung subukin niyo ako rito, at kung hindi ko buksan ng bintana at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala, ano po yun? Siksik, liglig, at umaapaw. At ulitin ko po, last, hindi ka istakan. Amen? Tayo po yung magbigay at tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos na buhay na makapangyarihan, na may-ari ng langit at lupa, na may-ari ng ginto at pilak, na may-ari ng aming buhay. Lord, narito ang aming mga ikaputhandog, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, pagpalain mo ang aking mga kapatid na magbibigay. At tunay nga, Panginoon, patunayan mo sa kanila ang iyong salita ay hindi babalik sa iyo ng walang kabuluhan. Lord, salamat sa bukas na langit na kung saan ibinuhos mo na ang pagpapala sa buhay ng bawat isa. Lord, pinupuri ka namin, dinadakila sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen and amen, Lord. This alabaster jar is all I have of worth. I break it at your feet, Lord. It's less than you deserve. You're far more beautiful, more precious than the oil. The sum of my desires and the fullness of my joy. Like you spilled your blood, I spill my heart as an offering to my King. Here I am, take me as an offering, and here I every heartbeat for your glory. Take me. This time that I have left, it's all I have of worth. I lay it at your feet, Lord. It's less than you deserve. And though I've little strength, and though my days are few, you gave your life for me, so I will live my life for you. Like you spilled your blood, I spill my heart as
tayo sa ating Holy Communion. Ito po'y ginagawa natin once a month bilang pag-aala-ala sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Dito po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23. Tumanggap po si Pablo ng aral mula sa Panginoon at ibinibigay naman sa atin yung aral na yon. Nung gabing ipagkanulo ang Panginoong Hesus, siya'y dumampot ng tinapay. Nagpasalamat sa ating amang nasa langit at pinagpira-piraso iyon. At sinabi niya, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. So ito pong ating Holy Communion, gagawin po natin ito as a reminder sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Noon na siya ipinako doon 2,000 years ago. At sa tuwing aalalahanin daw po natin ito, ipinapahayag natin ang kanyang kamatayan na hindi nawala ng kabuluhan. Ang kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus na tayo po yung bunga ng yung ating pagsampalataya sa Kanya, yung ating pagsunod sa Kanya, ito yung bunga, naligtas po tayo. No? Kaya ang sabi niya, matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinimin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. So andun pa rin po yung pag-aalala, no? Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. So babalik po daw ang Panginoon, no? Hindi lang natin alam. So ito po'y gagawin natin na may pagmamahal, may pagrespeto sa Diyos sapagkat ang buhay niya inialay niya sa krus para sa kaligtasan nating lahat. No po, tayo manalangin. Lord, bless niyo po ang bread o ang ostia, simbolo ng iyong katawan, maging ang juice, simbolo ng iyong dugo, na naguhugas, naglilinis ng aming makasalanan. Pagpalaan niyo po ito, Panginoon. Ito mo aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sige po. Pagkuhan niyo po, hawakan niyo muna at tumayo at umawit tayo sa Panginoon. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil, you made a way. When you said that it is done, you tore the veil, you made a way. When you said that it is done. At the cross I bow, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Thank you, Jesus. Taas po natin ang ostia o ang bread. Heavenly Father, we thank you for sending your Son, Jesus Christ, here on earth 2,000 years ago. He died on the cross of Calvary. And after 3 days, He rose from the dead. Thank you, Lord, for the salvation that we receive from you. Bless this bread, O God. We claim healing, Lord. You said in your words, by your stripes we are healed. We claim healing, Lord, in our body. We claim healthy body, Lord God, in the name of Jesus. Amen. Amen. Sabay-sabay natin kainin. Thank you, Lord, for this juice symbolizing your blood shed on the cross of Calvary. We drink this, Lord, this juice. Simbolo, Lord, na pinatawad mo na at nilinis na ang aming makasalanan. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Inumin po natin.
Sige po, wag po kayo alis sa tayo. Ipasa nyo lang pa kanan. Tapos pakaliwa. Tandaan po muli ang ating mga asyeret. Thank you, Jesus. Tayo manalangin saglit. May the love of the Father and the blessing of the Son of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us. In Jesus' name, Amen. Amen. Maupo po ang lahat muli saglit. Dako po tayo sa ating mga announcement. Amen. Para sa ating announcement po, 6 na araw na lang po bago po ang ating anniversary. Yan. Ngayon na po yung Sabado, May 7. And nag-adjust po tayo ng oras. Gaganapin po siya mag-i-start po siya ng 2 o'clock po para hindi po daw po masyado tayong gabihin. And sa ano po siya, Phase 6 covered court po dito sa may bahayang Pag-asa po. And after service po, yung mga nagpalista po para po dun sa t-shirt, pwede na po natin kuhanin after service po kay Pastora Chic po o kaya kay Mai po. And ano po, para po sa ating mga announcement, tuloy-tuloy po yung ating Speak Life every Monday ng 7 p.m. Maririnig po natin yung testimonies po ng ating mga kapatid, kung paano po sila binago ng ating Panginoon, kung paano po nila naranasan yung Lord sa kanilang buhay. And next naman po yung ating Tinig ng Pag-asa yan. Every Tuesday and Thursday po yan ng 7 p.m. Sa ating Facebook page po ng ating church. And next naman po, ang ating midweek service every Wednesday ng 7 p.m. and soaking every Friday at 7 p.m. And tuloy-tuloy din po yung ating spiritual feeding every Tuesday po yan via Zoom ng 8 p.m. And yung ating mga discipleship trainings po, ito po sa kids, kay Sister Clyde, ages 3 to 12, every Monday ng 6 p.m. Youth, kay Sister Hailene, ages 13 to 21, every Sunday ng 4 p.m. Young adult, kay Brother Shelem and Sister Iyay, ages 22 to 30, every Thursdays ng 8:30 p.m. Adult women, kay Sister Arlene, ages 31 to 50, Thursday, 8 p.m. Adult men kay Brother Rio, ages 31 to 50, Sundays ng 7 p.m. po. And yung senior adult po kay Rev Estela ng ages 51 and up po yan, Thursdays ng 8 p.m. So sa mga hindi pa po nakaka-join dito po sa discipleship training and gusto po mag-join, pwede po tayo mag-coordinate po dun sa mga leaders po na naka-assign. And next naman po yung ating mga online prayer gatherings. Sa fathers po, Monday to Saturday po yan ng 4 a.m. Mothers, Monday to Saturday din po ng 5 a.m. And pastors, Monday to Friday ng 5 a.m. And sa youth po, online youth fellowship, via Google Meet po yan, every Sunday ng 7 p.m. And last po, wag po natin kalimutang mag-subscribe and mag-like, mag-follow po sa ating social media accounts. Sa Facebook po yung name po, Jesus Lifted Up Church. And sa YouTube naman po yung JBLU Church. Pwede rin po nating i-click yung notification bell para every time po na mag-i-start na po yung service or may mga bago po na updates po sa page po natin or social media accounts, makikita po agad natin. And yun lang po para sa ating announcement. And bago po ang ngayong umaga po, tinatawag ko po yung mga celebrants po ng ngayong May. Yung mga birthday celebrants po or kung meron din pong mga may anniversary ngayong month of May. Sige po, lapit po kayo dito sa harap at ipagpe-pray po kayo ni Rev Estela. Praise. Yan, mga birthday celebrants ng May. Amen. Thank you, Lord. Dito, marap kayo. Yan. Sino may birthday na? Siya? Wow. Ikaw din? Ikaw? Birthday mo rin? Birthday din niya? Ay, hindi, sumama lang. Ha? Anniversary. Oh, praise God. Wedding anniversary. Pang ilan? Wow, silver wedding anniversary. Praise God. Oo nga, renewal tayo. Okay?
Stretch po natin ang ating mga kamay sa ating mga kapatid. Hallelujah! Oh, we praise and we bless the Lord. Salamat, salamat, Lord. Hindi yan naghihuli ang lahat, Panginoon, naranasan ng bawat isa ang pagtawag mo, pagpili nyo sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa oras pong ito, sama-sama po namin itinataas ang buhay, Panginoon, ng aming mga magulang, ng aming mga kapatid. Nagdaraos ang kanilang kaarawan, physical. Father, salamat sapagkat hindi lamang physical na kaarawan ang kanila pong naranasan, kundi ang spiritual na kaarawan, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa kanilang mga buhay. Lord, ngayon pa lamang, Lord, dinideklara namin na anuman ang plano at kalooban nyo sa buhay ng bawat isa, Panginoon, ay tunay nga na maganap, Lord, in your perfect timing, O God. Yes, in the name of Jesus, O God. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. At hayaan niyo, Diyos, hallelujah, na patuloy kanilang makilala sa isang malalim, personal at bibliyang kaparaanan. Salamat din po sa buhay ni Sister Arlene, ni Brother Buboy, na ngayon ay nagdaraos ng kanilang 25th wedding anniversary. Salamat sa 25 taon, Panginoon, ng pagsama at paggabay niyo sa kanila, O God. Patuloy na pagpalain niyo sila. I declare, O Lord, 3 John 2, Lord, that we wish above all things that they will prosper, be in good health, even as their soul prospereth, O God. Continue, Lord, to bind them with your love that cannot be broken, O God. Salamat na marami. Pagpalain niyo po ang bawat isa at hayaan niyo, Lord, ang joy unspeakable ang pumuno, Panginoon, sa kanilang mga puso. Salamat na marami. Pinupuri ka namin, piniyadakila, sinasamba sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Happy birthday! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan. Okay. Blow nyo. 1, 2, 3. Ayun. Pahabol na announcement lang po pala sa lahat po ng leaders and workers after service. Meron po tayong meeting para sa ating anniversary. Yun lang po. Amen. So, thank God. At dadako po tayo sa isa pa ring mahalagang every Sunday ginagawa po natin ito, halos 2 buwan o 1 buwan pa lang, dahil nga po nasa expansion ng ministry, no? Pupunta po tayo ng Albay Bicol at saka babalik sa Iba, Zambales, maybe this month of May o katapusan, at mag-start po tayo ng gawain doon sa family ni Architect, no? Marilyn. Halos yung dikit-dikit na bahay nila sa San Narciso, sa Zambales, ay pamilya nila, halos 100 yun, igagather po. No, kaya ito pong ating mission offering, malaki po ang maitutulong sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. Ano po, hindi man po kayo makakahayo doon, kami po ang hahayo para makapag-preach ng gospel of salvation. Kaya po itong mission offering natin, intended lamang po ito para sa pagmimission ng mga pastor, no, para makahayo pa po tayo at lumaki ang gawain ni Lord. So kaya nga po tayo manalangin, Lord, i-bless niyo po ang aming mission offering. Marami pa po ang maabot nito. Marami pang masave, hindi man kami makakapunta roon, pero kami po'y bahagi ng kaligtasan nila at parang nandun na rin po kami. I-bless niyo po ang bawat isa. Lord, ayon sa conviction ng kanilang puso na ipagkaloob para sa mission offering sa kaligtasan pa ng maraming tao. Salamat, Lord, kayo magbabalik nito ng doble-doble sa bawat isa. Siksik, liglig at umaapaw. Thank you, Father. We honor you in Jesus' name. Amen. Amen. Ayan. Sister, yung offering, hindi ata kayo nakikinig eh. Ayan. Sige po. Praise God.
sa Saturday na po ang ating anniversary. 1:30, pumunta na po tayo doon para eksaktong 2, mag-start po tayo. Kailangan po yung disiplina sa oras. Mahalaga po yung discipline time. No? Hindi natin hinahayaan na lumalampas ang oras na hindi tayo nakakasunod sa tamang oras. Kaya lahat po, after this service, ay may meeting po mga security, usherette, yung mga workers and leaders po natin. Ano po? Sige, tumayo tayong lahat for our closing prayer. Umawit muna tayo kay Lord. Pangunahan tayo ni Pastor Lito sa prayer. Umawit muna tayo sa Panginoon. Ibalik natin kay Lord ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, o ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito. Ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Hallelujah. 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 Oh, Almighty God, we praise you, we honor you, we bless your name. The name above all name, oh Jesus, our Savior, our healer, our provider, protector, redeemer, Yes, our Lord. deliverer, King of kings, Lord of lords, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy on us, for we are all sinners, oh God. Lord, salamat, salamat, Panginoon, sa buhay na pinagkaloob nyo kay Bishop Bedana. Salamat sa kanyang pagbabahagi na inyong ginamit, Panginoon. Salamat sa pagbibigay niya ng pangunawa sa bawat isa sa amin kung paano sumunod sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa inyong mensahe sa bawat isa. Panginoon, na ang bawat isa sa amin, lahat kami tinawag mo na kung saan lahat kami nais mong sumunod sa inyo. Na sa aming pagsunod, Panginoon, kailangan naming i-deny ang aming mga sarili. Na kung saan na kami ay dapat mamuhay na kasama ka. Hindi na kami mamumuhay ng pagiging makamundo namin, kundi, Panginoon, maging katulad mo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon, kung paano mo kami tinuturuan. Salamat, Panginoon, sa inyong buhay na pinagkaloob sa amin.
Salamat, Panginoon, sa pagbabahagi mo ng mabuting balita sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat din kung paano mo pinapaunawa sa amin na sa aming pagsama sa inyo, sa aming pagsunod sa inyo, kailangan namin buhatin ang aming mga krus, Panginoon, na kung saan ito po ay, sabi nga ni Bishop, ito ay ang cross of our crown, Panginoon, sa inyo. Sabi nga, bilang mga mananampalataya, kami ay daranas ng mga pagsubok, ng mga paghihirap. Sabi nga, no pain, no gain, no battles, no battle with no victory. Kaya nga, Panginoon, naniniwala kami na anumang hirap ang aming dinaranas, hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, Panginoon, sa mga atleta, kung sila ay nagsusumikap para sila ay manalo, gayon din kaming mga mananampalataya. Yes, Lord. Tinuturoan mo kaming magsikap, Hallelujah. magpakatatag upang harapin anuman ang mga pakana ng dyablo, anuman ang Yes, Lord. pangloloko, Thank you, Jesus. ginagawa ng mga dyablo sa amin. Lord, salamat, Panginoon, sa pagtuturo mo sa amin, paano namin haharapin lahat ng mga ginagawa ng dyablo sa amin. Hallelujah. And we rebuke them and denounce them. In the name of Jesus, there is power and healing in Jesus' mighty, mighty name. And Lord, salamat, Panginoon, kung paano mo kami tinuturuan na sa pagsunod sa inyo. Panginoon, ayaw mo na kami ay mag-alala pa sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Ayaw mo na kami ay tumingin pa sa mga nakaraan namin. Ayaw mo tumingin pa kami, anuman ang meron kami. Ang nais mo, kami ay mag-focus sa iyong pinagagawa sa bawat isa sa amin. Mag-focus kami kung anuman meron kang inihahanda sa amin sa inyong kaharian. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, oh God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, i-bless nyo rin po ang bawat isa. Blessing upon blessings, spiritually, emotionally, physically, mentally, relationally, and financially. Yes, Lord. Give them more wisdom and knowledge, more power, Thank more you, Lord. strength, and more anointing, O God. Amen. Lord, ilayo niyo po ang bawat isa sa mga tukso, sa mga gawa't plano ng kaaway, maging sumpa, Lord. sakit, karamdaman, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, salamat po. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila at pasasalamat sa ngalan ni Jesus. And may the Amen. Lord bless you and keep you. Yes. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you, and God has given us shalom, shalom, peace be upon us. In Jesus' name, Amen. Amen. To God be the glory. Amen. Ang kailangan Sa pasensya mo, bawat sa iyong salita, bawat ang sekreto ko. Ikaw ay aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon.
paglipat